Kinumpirma nga po mga idol ni Klay Thompson na questionable na ang kanyang future sa Dallas Mavericks. Though meron pa siyang natitirang kontrata, wala na rin naman kasiguraduhan kung mananatili pa siya sa lineup next season. Hindi na rin naman tugma ang plano ng kampo ni Klay Thompson at ang plano ng Dallas Mavericks. Kung si Klay gustong mag-compete sa kampyonato, ang Dallas gustong mag-rebuild. Kaya medyo matatagalan ng Mavericks para makabalik sa contention. Kaya ito ang mismong dahilan bakit gusto na ni Klay Thompson umalis sa Dallas at lumipat ng ibang kupunan. At isa sa pinakamaingay na posibleng mangyari ang kanyang pagbabalik sa dating team na Golden State Warriors. Inamin ni Klay, gusto pa rin naman itong maglaro dito at mismong si Curry na ang nagsabi, willing pa rin siyang makipag-reunite sa dating kakampi. Ang kaso, para mangyari yan, either kailangang i-waive ni Klay ang kontrata sa Dallas para pumirma ng bagong deal sa Warriors o di kaya kunin siya ng Warriors sa isang trade. Yan lang naman ang paraan na dapat mangyari kung gusto ni Klay Thompson na makabalik sa Golden State Warriors. Samantala, sa pagkakalaglag nga ng Los Angeles Lakers sa playoffs, umingay ang posibilidad na pagkuha nila kay Giannis Antetokounmpo. Kung inyong ang matatandaan, sinubukan sana ng Lakers kunin ito nagdaang trade deadline, sadyang bigo lamang sila dahil kulang sila noon ng cap space sa trade asset na ipang-offer sa Milwaukee. Bukod dyan, ayaw rin naman noon ni Giannis na umalis, pero ibang-ibang sitwasyon ngayon dahil mismong Bucks na ang kagustuhan na i-trade si Giannis. May mga pagkakataon talaga si Rob Pelinka kunin ito at yan ang oportunidad na hindi sasayangin ng Lakers since meron nga silang inihandang bagong package na ipang-offer sa Milwaukee. Bali, ito sa isang sign and trade deal gamit sina Rui Hachimura, Austin Reeves, Dalton Knecht, dalawang future first round pick. Kapag nagawa nila, makakabuo ang Lakers ng isang bagong super team na magbibigay sa kanila ng mas mataas na tsansang mag-compete sa kampyonato sa mga susunod na taon. Sa kabilang banda, bigo ang Detroit Pistons na magamit ang home court advantage sa Game 5 matapos silang ma-upset ng Cleveland Cavaliers 117-113. Kung inyong ang napansin na mayroon nga dito at nasayang ang nagawang laro ni Cade Cunningham nang gumawa siya ng 39 points, 7 rebounds, 9 assists. Kaya imbes na sila ang umangat, nabaon sila sa 2-3 kung saan isang talo na lamang, laglag na nga sila at mag-a-advance na ang Cavaliers sa East Finals. At isa sa mga rason ng pagkatalo ay ang kanilang depensa since hindi nila maayos na pipigilan ang opensa ng Cavaliers nang hindi sila nakakagawa ng foul. Kagaya ng nakalipas na laro, bukod kay Cunningham, hirap rin naman ang ibang mga players na kapag-generate ng score, lalo na si Jalen Duren na napilitang i-DNP sa buong fourth quarter at crucial minutes ng Game 5. Kapag natalo pa ang Pistons sa Game 6, ay tuluyan na nga silang ma-eliminate sa contention ngayon sa playoffs at magbabakasyon na nga at syempre Cavaliers naman ang tatapat sa New York Knicks.